Good morning, accountants and managers. Sa video na to ay pag-aaralan natin kung paano magsagot ng isang comprehensive problem for merchandising. So kung nakikita ninyo sa inyong mga screen, isang buong problem na yan at sasagutan natin siya lahat. Kasama na rin yung pagpapaliwanag ko kung bakit ganun yung naging sagot. Okay? So ang inventory system na susundin natin ay ang periodic inventory system. Okay? So, ito na yung problem na gagamitin natin para i-discuss yung mga susunod na steps sa accounting cycle. So, ibig sabihin, ngayon pag-aaralan natin yung journalizing, pag-aaralan natin hanggang sa reversing entries, itong problem na rin na ito. Okay? And at the same time, kaya natin yan. Go, go, go lang. Fighting. Kaya, simulan na natin. Ayan. So, kung makikita nyo, meron tayong tinatawag na chart of accounts. So, ano ba yung tinatawag na chart of accounts? Iyan yung list ng lahat ng account titles na ginagamit ng business. Okay? Kasama din dyan yung mga account codes nila. Okay? Yung account code saan siya ginagamit? Yun yung makikita mong 101, 102, 103, 508, 509, 401. So, iyan ay ginagamit para sa posting reference. Okay? Halimbawa, ginamit mo yung account title na accounts receivable. So, yung posting reference mo dyan ay 102. Okay? So, dyan din makikita yung mga specific account titles na gagamitin para sa journal entries. Okay? So, sa pagsasagot natin nito, kailangan very technical tayo na kung ano lang yung term na nakasulat dito, iyon yung gagamitin natin kapag tayo ay gumawa ng journal entries. Okay? So, sabi ko nga ulit, mahalaga ito dahil dito ka magbabase ng posting reference at account titles na gagamitin sa journal entries. Okay? So, simulan na ulit natin. So, bago tayo magpatuloy, make sure lang na napanood mo na yung mga prior videos bago itong topic or discussion na ito para mas madali mong maintindihan kung ano ba yung mga pinagsasasabi ko dito. Okay? Kasi yung mga prior videos na to, inintroduce niya na kung ano ba yung mga dapat natin gawin sa problem na ito. Okay? Kaya kung hindi pa, balikan mo muna. Okay? Pagkatapos mo siyang panoorin, balik ka dito ulit. Okay? Okay, so ito, start na talaga. So we have to record the transactions of Robredo Company for January 2021. Let's go! Okay, on January 1, Mr. Robredo invested 350,000 pesos and equipment worth 40,000 pesos in the business. Okay? Si Mr. Robredo ay nag-invest ng pera na ang halaga ay 350,000 pesos at equipment na ang halaga ay 40,000 pesos sa business. Okay? So sa mga transactions or problems, lagi naman nagsisimula na yung owner ng business ay nag-i-invest. Okay? Pero ito medyo kakaiba lang kasi hindi lang pera or cash yung kanyang in-invest, kasama din yung equipment. Okay? At dahil dyan, magkakaroon tayo ng tinatawag nating compound entry. Ibig sabihin ng compound entry, higit pa sa dalawang account titles yung naapektuhan. So this time, tatlo. Okay, kaya yung dinebit natin ay yung cash na ang halaga ay 350,000 pesos at equipment na ang amount ay 40,000 pesos. Yung credit naman natin ay yung Robredo Capital. Okay, na ang halaga ay yung total na nung dalawang investments niya. So 390,000 pesos. Okay, so ito ay compound entry. Pero kung hindi mo naman bet yung compound entry, pwede namang single entry. Yun, dalawa siyang entry. Okay, isang cash at Robredo Capital, 350,000 pesos at equipment and Robredo Capital credit, 40,000 pesos. Okay, pero mas advisable na compound entry na lang para mas simplified. Okay, dito din sa transaction na to, ipapaliwanag ko sa iyo yung parts nung journal entry. Una ay yung date. Okay, dahil ito pa lang naman yung simula ng mga transaction, nakalagay pa yung year, and then yung month, and at the same time yung day. Okay? Sa account titles and explanation, wag po natin kakalimutan yung indention kapag ka ito ay nakakredit and yung indention kapag ka may explanation. Okay? So, yung explanation kahit naman hindi ganun kahaba as long as maibigay mo yung thought ng naging transaction. Okay? Yung posting reference naman, tulad nung binanggit ko kanina, ay makikita doon sa chart of accounts. Halimbawa, yung cash ay 101, equipment 105, Robredo Capital 301. Okay? So, importante yan. And at the same time, yung mga amounts.
So, yung debit natin ay dalawa, kaya dalawa yun nandun sa column ng debit. And then, yung credit naman natin ay yung pinagsama na amount ng dalawa. Okay? Yung peso sign ay laging sa pasimula lamang ng bawat column. Kaya kung mapapansin nyo, yung 40,000 ay wala ng peso sign. Okay? So, wag mong kakalimutan yon. Kung mapapansin mo rin ay may makikita kang GJ1 sa taas. Ibig sabihin nun, iyon yung page number kung saan mo ni-record yung journal entry na ito. Okay? So, para saan ba? Bakit kailangan panlagyan ng page number? So, malalaman mo yun kapag ka nag-post na tayo sa ledger. Gagamitin kasi yun as journal reference naman. Okay? So, ano pa ibig sabihin ng GJ? Ibig sabihin ng GJ ay General Journal. Okay? January 2. Purchase on account merchandise 200,000 pesos. Terms 210 and 30 FOB shipping point. Okay? So, nag-purchase ka daw ng paninda mo, 200,000 pesos. At inutang mo lang ito sa supplier mo. So, paano naman nalamang utang? Kasi merong keyword na on account. Okay? At meron ding credit terms na 210 and 30. Okay? Kaya ang magiging entry natin dyan ay debit purchases and then credit accounts payable. Ang halaga ay 200,000 pesos. Okay? So, iyan ay example ng purchases na transaction. Yan, January 3. Purchase office supplies for cash 5,000 pesos. So, namili ka raw ng office supplies na ang halaga ay 5,000 pesos. So, iyan. Example yan ng hindi porket purchases, nakita mo na purchases agad. Kasi, ang purchases ay ginagamit lamang kapag yung binili mo ay merchandise or goods or yung normal na ibinebenta mo sa business operation mo. Okay? Kaya ang magiging entry natin dyan ay debit supplies and then credit cash, 5,000 pesos. Okay? January 4, sold for cash, 120,000 pesos. So, nakapagbenta ang business at binayaran ng customer ng cash 120,000 pesos. So, yun nga, sana all lahat nagbabayad. Kaya, yung magiging entry natin dyan ay debit ng cash, kasi nga nagkaroon ng cash yung business, 120,000 pesos, and then credit sales, 120,000 pesos. So, ito ay example ng isang sales transaction. January 5. Returned worth 7,500 worth of defective merchandise purchased last January 2. So, nagsauli tayo ng product na pinurchase natin nung January 2. Ang halaga ay 7,500. So, kung aalalahanin mo nga lang, nung January 2 nga nag-purchase tayo, diba, ng merchandise na ang halaga ay 200,000 pesos. So, ngayong January 5, tayo ay may ibinalik doon sa supplier natin. Kaya, ang magiging entry natin ay debit accounts payable and then credit purchase returns and allowances. Bakit tayo nag-debit ng accounts payable? Kasi, meron tayong ibinalik na produkto na yung produkto na yun ay inutang lang natin. Therefore, dahil ibinalik natin siya, dapat bawasan yung utang natin. 'Di ba? And then, credit natin, ito palagi naman tong credit, yung purchases, returns, and allowances. So, yung amount na ilalagay natin ay kung magkano yung amount ng ibinalik. Okay? January 7. Sold on account 100,000 pesos to customers with credit terms 310 to 15 FOB Destination. So, nakapagbenta daw yung business sa mga customer sa halagang 100,000 pesos, pero yung mga customer natin ay hindi muna nagbayad. Okay? Paano ko naman nalamang hindi nagbayad yung mga customer? Kasi, yung keyword ulit na on account at merong credit terms na 310 to 15. Ibig sabihin, kapag ka nagbayad sila within 10 days, meron silang 3% discount at kapag ka within 15 days naman ay 2% discount. Okay? So, ano yung entry natin dyan? So, ang debit natin ay accounts receivable. Dahil nga hindi mo na nagbayad yung mga customers, ang amount ay 100,000 at yung credit naman natin ay sales. Same amount din, 100,000 pesos. Okay? January 9. Paid the freight charges on the transaction made last January 2, 1,000 pesos. So, nagbayad yung business ng 1,000 pesos para sa freight charges noong January 2.
Okay, ang tanong natin dito, freight in ba o freight out? Okay, so kung maaalala mo ulit, noong January 2, tayo ay nag-purchase. Ibig sabihin, papasok sa atin yung produkto. Kaya, ang magiging debit natin ay freight in. And then, yung credit naman natin ay cash kasi nagbayad tayo. So, yung amount ay 1,000 pesos. Okay? January 10. Paid in full the purchases made last January 2. So, binayaran na natin ang buo yung pinurchase natin nung January 2. Okay? Kapag ganitong magbabayad na tayo ng utang natin, meron tayong mga tanong sa sarili natin. Yung unang question natin ay, magkano ba dapat yung ating bayaran? Okay? So, syempre, dapat matalas yung memory mo. Noong January 2, di ba nag-purchase tayo ng merchandise na ang halaga ay 200,000 pesos. Okay? So, iyon yung inutang natin. Tama ba? Okay? Pero iyon ba yung dapat nating bayaran? Kung maaalala mo kasi, noong January 5 naman, meron tayong ibinalik na ang halaga ay 7,500. So, ibig sabihin, dapat yon ibawas sa ating utang. Okay? Kaya sa makatuwid, yung utang natin ay 192,500 na lang. Okay? At yung pangalawang tanong naman natin, pasok ba tayo doon sa discount period? Makaka-avail ba tayo ng purchase discount? Okay, so binigyan tayo ng credit terms doon. So mula nung January 2 hanggang January 10, pasok naman tayo doon sa 10 days. Kaya yung 192,500 na utang natin, yun yung imumultiply natin sa discount rate na 2%. Kaya nakuha natin yung 3,850 na ibabawas doon sa cash na dapat nating bayaran. Okay? Kaya yung debit natin ay accounts payable 192,500. So, iyon yung net na lang ng ating utang. And then credit cash 188,650. Okay? Bawas na doon yung purchase discount na 3,850. Okay? So, kapag magbabayad ka, dapat lagi mong aalamin muna, una, magkano yung dapat bayaran, at pangalawa, kung pasok doon sa discount period. Okay? Yung transaction na to ay example ng purchases discounts transaction. Okay? Next naman natin, January 11, made additional purchases for cash 150,000 pesos. So, nag-purchase ang business ng merchandise na ang halaga ay 150,000 pesos. So, laging ganyan lang naman yung entry niyan. Debit purchases and then credit cash 150,000 pesos. Okay? So, January 12, borrowed money from the bank, 210,000 pesos, and issued a promissory note. So, nangutang ng pera sa bangko yung business at nag-issue ng promissory note para sa utang na to. Ang halaga ng promissory note ay 210,000 pesos. So, yung debit natin ay cash, 210,000 pesos dahil nagkaroon ng cash yung business sa pamamagitan ng pangungutang. And then, credit notes payable, 210,000 pesos. Okay, so remind ko lang ulit yung mga important parts ng isang journal entry, yung date, yung account titles explanation, and then yung posting reference, and at the same time, yung page number and yung amount ng transaction. Okay? Made additional purchases for cash, 200,000 pesos. So, nag-purchase na ang business ng merchandise, 200,000 pesos. So, purchases transaction yan, kaya dapat gets na natin yan. Debit purchases and then credit cash, 200,000 pesos. Okay? January 14, purchase computer equipment for cash, 85,000 pesos. So, namili yung business ng equipment na nagkakahalaga ng 85,000 pesos. So, ulitin ko lang ulit, hindi porket nakakita ng salitang purchase, purchases na agad yung ide-debit. Okay? So, ide-debit lang yung purchases, paalala lang ulit. Kapag ka yung binili ng business ay merchandise or goods. Pero kapag ka ibang asset, meron silang sariling account. Okay? Kaya yung debit natin ay equipment and then credit cash, 85,000 pesos. Okay? January 15, paid salaries to employees 6,000 pesos. So, pinasweldo ng business yung mga employees na ang halaga ay 6,000 pesos. So, basic transaction lang yan, kaya yung debit natin ay salaries expense 6,000 pesos and credit cash 6,000 pesos.
January 16, sold merchandise for 100,000 pesos. FOB Destination. So, nakapagbenta ng goods sa halagang 100,000 pesos. So, ito ay example ulit ng isang sales transaction. Ang debit natin ay cash, 100,000 pesos, and then credit sales, 100,000 pesos. Sir, paano nyo po nalaman na cash po siya? Hindi naman po nakalagay na on cash. Kapag yung transaction ay silent, kung ito ba ay on cash or on account, automatic ito ay cash transaction. And at the same time, wala naman din tayong nakitang credit terms, kaya ito ay hindi inutang. Kaya ito ay cash transaction. Therefore, ang debit natin ay cash. Okay? And then yung credit ay sales, 100,000 pesos. January 19, refunded 18,500 pesos cash to customers. So, nag-refund ang business ng 18,500 sa mga customer. Okay? So, bakit pa nagre-refund? Kasi yung mga customers ay may ibinalik. Okay? O kaya man, ibig na nasa uli natin yung pera nila dahil defective yung product or poor quality o kaya man ay expired or kung ano man yung pwedeng dahilan pa. Okay? So, yung debit natin ay laging sales returns and allowances at ilalagay natin yung amount kung magkano yung halaga nung ibinalik or nirefund natin sa mga customer. And then, dahil tayo ay nag-refund, nabawasan yung cash natin, ito ay ating i-credit. So, 18,500 pesos. Ito ay example ng mga sales returns and allowances transaction. Okay? January 20, paid of rate charges on January 7 and 16, 3,500 pesos. So, nagbayad ng transportation para sa transactions noong January 7 and 16. Ang tanong natin, ito ba ay freight in o freight out? So, dahil noong January 7 and 16, tayo ay nakapag-sold or nakapagbenta ng merchandise, ito ay freight out. Okay? Dahil palabas yung produkto sa atin. So, 3,500 pesos yung amount and then credit cash, 3,500 pesos. Okay? January 22, collected from customer with account in January 7. So, yung customer na may utang sa business ng January 7 ay nagbayad na. Salamat naman, di ba? Okay? So, tulad nung tanong natin kapag tayo ay magbabayad ng utang, dapat tanongin din natin yung sarili natin kapag may magbabayad ng utang. Unang tanong, magkano ba yung kanyang utang? Okay, kung i-recall natin, noong January 7, ang inutang niya ay 100,000 pesos na merchandise. Okay, so kung iba-backtrack natin yung mga nagdaang transaction bago tayo dumating dito sa January 22, meron ba siyang isinaoli doon sa merchandise na binili na noong January 7? Wala, 'di ba? Kaya ang halaga or amount ng kanyang utang ay 100,000 pesos. At yung pangalawang tanong mo sa iyong sarili ay pasok ba siya doon sa discount period? Okay? So, kung aalalahanin mo ulit, ang credit terms niya ay 310 to 15. Doon sa 310, hindi na siya pasok. Okay? Kasi lampas na siya ng 10 days. Pero doon sa 2/15, pasok pa siya. Okay? Kasi mula nung January 7 hanggang January 22, 15 days. So, meron siyang 2% discount. Kaya yung babayaran niya na lang sa atin ay bawas ng 2,000 dahil yung 100,000 pesos na utang niya ay minultiply sa 2% kaya nakuha yung sales discount na 2% na nakadebit ngayon at yung babayaran na lang niya ay 98,000 pesos. Okay? Yung credit naman natin ay yung total amount ng kanyang utang, accounts receivable, 100,000 pesos. Okay po? January 24. Purchase merchandise on account 100,000 pesos, terms 210 and 30, FOB shipping point. So, namili ng merchandise na nagkakahalagang 100,000 pesos pero hindi muna ito binayaran ng business. Okay? In short, nangutang na naman tayo. Okay? So, ito ay example ng mga purchases transaction. Kaya, dapat memorize mo na siya. Dapat laging debit purchases, 100,000 pesos, and then credit accounts payable kasi nga utang natin, 100,000 pesos. Okay po? January 26,
Sold merchandise 50,000 pesos, terms 210 and 30. So nakapagbenta ng merchandise na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Pero inutang lang muna ito ng mga customer sa business natin. Okay? So ito ay example ng mga sales transaction, kaya yung debit natin ay accounts receivable kasi nga inutang lang ng customer. Ang halaga ay 50,000 pesos and then credit sales 50,000 pesos. Okay po. January 27, Mr. Robredo withdrew 15,000 pesos from the business. So, nag-withdraw ang owner ng business ng pera, 15,000 pesos. So, lagi namang may ganito kada problem, di ba? So, yun siya. So, debit natin, Robredo withdrawals, 15,000 pesos. And then, credit cash, 15,000 pesos. January 28, paid the following: rent, 6,000 pesos, utilities, 4,000 pesos, advertising, 4,000 pesos, salaries, 9,000 pesos. Okay, so nagbayad ang business ng mga operating expenses nito. Sa loob ng isang araw, 4 yung binayaran, di ba? So, dahil dyan, magkakaroon ulit tayo ng compound entry. Ibig sabihin, miminsanin na lang natin yung entry, di ba? So, nag-debit tayo ng rent expense, 6,000, utilities expense, 4,000, advertising expense, debit din, 4,000, at syempre, hindi magpapahuli, i-debit din natin yung salaries expense, 9,000 pesos. Yung credit natin ay yung cash, at yung amount niya ay yung total ng lahat. So, 23,000 pesos. January 31, merchandise inventory at the end amount to 300,000 pesos. So, ibig sabihin, yung natira nating paninda ay nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Okay, yun yung mga hindi nabili at the end of the period. Okay, hindi natin kailangan magkaroon ng journal entry agad-agad para dito dahil ito ay ire-record natin as part of the closing entries. Kaya magkikita pa tayo sa bandang huli. Okay, kaya tandaan mo lang tong naganap na transaction na to dahil may kalalagyan ito. Okay? So yun, congratulations! Nayari na nating sagutan yung mga journal entries under merchandising using periodic inventory system. Okay? Madali lang, di ba? Basta maintindihan mo siya. So meron lang akong ilang tips sa'yo sa journal entry. Una, yung mga problem, pa-Juliet lang yan. Kaya familiarize mo yung sarili mo sa bawat transaction. Kaya kung mapapansin mo, kahit nung service business pa lang yung pinag-aaralan natin, almost the same lang yung mga nangyayaring transaction sa business, di ba? Ang nagkakaiba lang ay kung anong klaseng business siya, sino yung may-ari, magkano yung amount, at yung pagkakasunod-sunod ng mga transaction. Pero yung essence nila ay iisa lang. Okay? Kaya kapag ka na-familiarize mo yung sarili mo sa problem na to, kahit pagbalik-balik na rin, kahit magkano yung amount niya, o kahit sino pa yung may-ari niyan, gets mo siya. Okay? Pangalawa naman, kung magkano ang nasa debit, yun din dapat ang nasa credit. Yun yung i-make sure mo sa kada journal entry. Okay? Nakakalito kasi yan lalo na kapag una, compound entry. Dapat lagi mo i-check yun kasi higit pa sa dalawa, hindi mo agad makikita kung parehas ba yung amount na nasa kanan at nasa kaliwa. Okay? So, lagi mo siyang i-double check. At saka, yung computation ng sales discount at purchase discount. Okay? Kasi, kadalasan, lagi diyang nagkakamali kahit ako. Okay? Kaya, i-check mo siyang mabuti. Una, kung tama ba yung amount na nandun at kung balanse siya. Okay? Next naman natin, number 3. Huwag ka magmamadali, lalo na kapag wala kang lakad. Kalmahan mo lang. Mainam na yung sigurado. So, tulad nga nung napag-aralan natin sa service business, yung journal entry, iyan na yung pagbabasehan ng hanggang doon sa kadulu-duluhan. Okay? Kaya dapat, kahit medyo matagal, just make sure na tama siya para tama ka all the way. Okay? So, yun siya. Dito kasi sa part na to, dito ka talaga nag-a-analyze eh. Pero yung mga susunod na part or steps ng accounting, more on naglilipat ka na lang ng amount or naglilipat ng amount. Okay? Next naman natin, last, very important, maniwala sa sarili. Huwag sa katabi. Huwag sa chat. Okay? And at the same time kapag medyo nalilito ka,
hindi naman nakakahiyang magtanong kay sir or kay ma'am. Okay po? So, yung susunod naman nating lesson ay kung paano i-post yung mga journal entries na to sa 4-column journal. Okay? So, please follow ABM Online PH sa kanyang mga social media sites. So, kung meron ka question, just comment down below. Available pa rin po ang ating unang pagtutuos, Basic Accounting for Service Business. So, Tagalog explain po siya, kaya kahit wala kang masyadong teacher or wala kang wifi, basta meron kang book, kaya niya nang ipaliwanag sa iyo yung buong accounting cycle ng service business. So, para maka-order, mag-message lang po sa aming Facebook page, ABM Online PH, or mag-comment lang po below. Okay, so grab your copy now. Sana marami kang natutunan sa ating discussion ngayon. Goodbye, accountants and managers.